Idineklara na po mga kaibigan ang lockdown sa Metro Manila. Magsisimula po yan March 15 at tatagal hanggang April 14. Isang buwan po. Ibig sabihin, walang lalabas, walang papasok. Paano yung mga nagtatrabaho sa ibang lugar? Dito sa Maynila, nakatira sa labas ng Metro Manila. Maraming tanong yan, di ba? Ano, no? Mga nakadikit sa Metro Manila. Oy, mga kalapit na probinsya. Cavite, di ba? Bulacan. Wala na, yun lang di ba? Paano yung mga provincial bus? Na nga yan. Ang daming maapektuhan. Bawal na rin daw ang mga pagtitipon, hindi ba? Oo. Mga grupo-grupo, ginaya na sa Italy. Kasi kaya tayo humantong sa ganyan dahil na rin sa hindi maagap na pagresponde ng gobyerno dito po sa malalang suliranin na ito na dapat nakita na natin, di ho ba? Dapat sinimulan, hindi sana tayo magkakaganyan. Kasi palaki ng palaki, hindi na babawasan, kundi ang bilang po pataas ng pataas, mga kaibigan. Parang spaghetting pataas. Pero hindi po bumababa. Wala rin pong pasok sa mga klase, nakita na ninyo. Doon din pala sa pagkahaba-haba ng prosesyon, doon din po pala tayo babagsak sa mga maaga pa, isang buwang mahigit pa, ay atin na pong sinasabi. Sana hindi ho tayo siguro mas malaki ang bilang ngayon na pataas ng pataas, mga kaibigan, kung nung una pa ay ginawa na yan. At ang problema po natin, may mga nakapapasok na inchik dito. Ang katunayan po, yung data mismo ay in-announce ito ng Department of Labor na nabigyan nila ng permit. Nito lamang January at February ay umabot sa kalahating milyon. Yun. Ang dami yun. Mahigit. Ibig sabihin, kailan pumasok yun? Ngayon. Di ba? Sila virus. Kasi pati yung pag-issue ng travel ban ay kulelat din tayo. Kaya nga may nakapasok na may virus. Oo, taga-Wuhan pa naman. Dito sa 500,000 ito, may sinasabi na may mga report. Hindi pa naman kumpirmado, pero may nakapapasok kaya ang sinasabi meron daw mga galing ng Wuhan. Extended na po ang suspension ng mga klase, mga kaibigan, sa buong Metro Manila hanggang April 12. All levels po yan, All levels yan, Peter. Apektado na. Oo, apektado na. Paano ho yan? Siyempre, pag nag-lockdown, isa pang dapat na ipaliwanag dyan, paano yung mga kalakal na manggagaling sa ibang lugar na kailangang ipasok mo sa Metro Manila. Siguro naman may merong exemption. Pero alam nyo na, pag sinabing bawal ang pagtitipon, mga gathering, mga kaibigan, ano ho yan? Gathering saan? Yan. Di ba? Medyo malawak yung liwanagin nyo. Kasi hindi lang naman nagaganap ang gathering sa hotel. Restaurant. O kaya yung mga restaurant na yan, mga venue, di ba? Meron ding mga gathering sa bahay. Halimbawa, nag-birthday. Lalo ko, magbe-birthday ako. Kinancel ko nga Dapat meron kaming maliit na celebration man lang di ba? Dahil yung ating anniversary, mga kaibigan, hindi na po rin natuloy yun. Kaya ang plano sana namin
magkaroon na lang ng konting salo-salo, mga kaibigan, para sa ilan nating mga katropang lapid fire. Itataon po sa aking kaarawan sana sa linggo. Isipin mo, sa mismong araw na yon, idiniklara. Pero noong pang kamakalawa, inurong na natin yan, Oo. Peter. Oo, sabi mo na nga eh. Yung totoo nga niyan, yung mismong management ang tumawag sa akin. Tinanong ako kung itutuloy pa raw ba yung reservation ko. Sabi ko, malabo na kasi baka wala nang makarating. Yun naman kaya ako pinuspon na, yung kung baka mamaya yung imbitahan mo, papunta ro along the way, Oo. makasagap ng coronavirus, mga kaibigan, mahirap na hindi ba? Mahirap pinagtitipon kayo eh. Oo. Nag-aalala ka. Di ba? Tama. Hindi maganda. Kaya hindi pa hindi pa ina-announce yan, talagang nagpasya na kaming wag ituloy. Kasi yung iba rin nating mga katropa na uuwi sana rito mula sa ibang bansa, hindi rin sila makakarating dahil naka-lockdown yung mga bansa nila. Tulad si Joel, si Buenos Dias, Joel Diaz ng Italy. Naka-schedule pong umuwi yun, mga kaibigan, pero kahapon nag-message siya sa akin. Alam nyo, malungkot ang buhay nila ngayon sa Italy. Oo. Peter, alam mo kung bakit? Kinuwento niya sa akin Alam nyo, sabi niya ngayon dito, ang hirap ng kalagayan namin. Hindi lang mahirap, malungkot pa. Kasi hiwalay din yung mga anak niya, yung pamilya niya, nakahiwalay sa kanya. Ayun, ang mahirap. Nasa ibang lugar sa Sa Italy. Italy. Oo, lockdown din Kaya bawat lugar may lockdown Hindi ka makakalabas kung doon ka lang, halimbawa sa Milan, doon ka lang. Doon ka lang. Hindi ka pwedeng pumunta sa ibang syudad. Ha? Lahat ng no? Kaya meron na raw silang 3 linggong hindi nagkikita Oo, ng kanyang pamilya. Mantakin mo yan. Ngayon, marami pa tayong pag-uusapan. May tanong ka, Percy, paano yung mga religious gathering? Yan na nga, kasama yan, di ba? Sinasabi nga natin anong klaseng gathering? Dapat liwanagin nila. Yan. Kasi merong religious una, sinabi ng simbahan, di ba? Oo. Kakansilin yung kanila, yung kanilang worship service, di ba? Hindi Pero binawi nitong huli. Oo. Pwede raw dumalo yung gusto. Yung gusto. Oo, yung pwede magsimba. Wag nating idama yung kaugnayan ng tao sa kanilang relihiyon. Yun ang hindi pwede. Kasi mapapahiya kayo dyan pag hindi nyo niliwanag yan. Oo. Siguradong may mga tao na ang kapatid natin mga Muslim. Oo. O doon, sinara yung kuha nila ron sa Green Hills. Sa iba, hindi naman sinara Oo, hindi. Di ba? Yun lang. Siyempre, yun lang naman. Prayer room lang naman yun. Paano yung kanilang religious practice, di ba? Oo. Unconstitutional doon. Pagigilan mo yun. Hindi lang yung constitutional. Kasi dumidepende tayo ngayon sa kalagayan ng bansa natin ngayon, ng mundo. Ha? Pwede mo nang iwan lahat yan Pwede mo nang ipaubaya lahat yan Wag lamang yung iyong spiritual ano ba yan? Spiritual life mo. Oo. Kasi mga kaibigan, yun na lang ang pag-asa ng tao Di ba? Kung mawawala pa yun, paano na? Di ba? Kasi mabigat Kailangan na. naman sa gobyerno walang sumandal. Yung virus na yan, sino makaka... Kung eto mga nasa gobyerno, Peter Oh. Eto mismo nasa gobyerno nagku-quarantine Oo. Kanya-kanya. Self-quarantine. Oo. Sarili nila, mga kaibigan. Dito,
makikita ninyo, ito given na ito, ha? Siguradong gano'n. Kaya dapat nakahanda rin tayo, tanggapin din natin ang katotohanan. Di ba? Handa tayong tumanggap sa katotohanan. Na yan, talagang dapat nating sundin kung ano man ang ipapatupad. Pero kailangan malinaw para sa bandang huli, hindi tayo maging kahiya-hiya o kaya magmukha tayong tanga. Halimbawa, katulad niyan, paano mong ipapatupad dyan kung may nakakapasok na inchik? Dapat yun ang unahin ninyo eh. Nagpatupad kayo ng travel ban, bakit may mga inchik Yan. na nabibigyan ng working permit? Tsaka hindi pipigilan sabi ng Presidente. Ayun na nga. Tuloy ang pogo. Pati si Duque, yun din ang sabi. Paano yun? Mga kaibigan, sila nagdala niyan sa mundo. Sa kanila nanggaling yan. Yan Tapos, salot na yan. Yung kilos natin dito, i-restrict. Tama. Diba? Sila hindi. Sila wala restriction. Pwede sila magkalat ng virus. Tapos tayo hindi tayo pwedeng kumilos. Nang naaayon sa gusto lang natin. Sexy Canuel, spiritual obligation. Thank you, Canuel. Commitment. Spiritual commitment. Obligation. Mga kaibigan, obligation at commitment. Bawat tao meron yan. Halos lahat. Anuman ang relihiyon na iyong aniban, di ba? Yan na lang pampalakas loob ng tao. Tama, wala nang ibang sasandalan Wala na. Doktor, hindi mo kaya sandalan. Doktor nga namatay. Doktor, Dito namatay. Dito sa atin namatay. Kaya po mga kaibigan, dapat liwanagin kaagad dyan. Yan, Kasi yung mga statement kaninang pinakawalan ni Digong, mga kaibigan, ano yun masyadong generalizing. Kaya kailangan specific. Specific. Di ba? May mga tanong yan. Paano yun? Yung mga, eto sigurado, given na to. Tanggapin na natin lahat. Titigil ang negosyo rito Sigurado yan. Apektado yan. Pag sinabi mong mga gathering, yung mga bar, sigurado wala na yan. Wala na yan. Yung mga hotel. Ito, tatapatin ko kayo. Nung 1 linggo pa, kasi may anak ako, nagtatrabaho sa isang chain of hotels, mga kaibigan. Kinausap na yung mga empleyado ng kanilang kumpanya dahil sa posibleng ang pagdedeklara ng lockdown. Kinausap sila, yung gustong manatili, hindi ka lang makakalabas doon sa hotel. Okay naman yung management, no? Wala silang problema kasi wala kang magagawa nga dyan di ba? Paano mong sasagupain yan? Inalok sila na kung sino yung may gusto na mamalagi dun sa hotel, sasagutin ng lahat ng kanilang gastusin. Hindi nga lang sila makakalabas. At yung kanilang pagkain at dadagdagan ng sweldo nila. Yung pipiliing magtrabaho sila kahit na wala ng customer. Di ba? Ako hindi pwede. Sabi ko doon sa anak ko, umuwi ka dito. Bago maging epektibo yung lockdown. Kasi mas mabuti yung sama-sama tayo. Di ba? Asahan na ho natin, sino man sa atin, pwedeng tamaan yan. Asahan na ho natin yun. Kaya lang, ang wag nating kakalimutan, siyempre yung itaas. Yun na lang ang pwede nating sandalan para wala nang iba. Wala na. Yung mga doktor, wala naman silang gamot dyan. Walang magagawa yan. Tsaka walang gamot dyan. Wala, Mga paano kang, kahit may pera ka pera mo, hindi makakatulong sa iyan. Akala mo lang makakatulong sa iyan. Kamukha nang iniisip ng mga nagbakasyon. Kunyari, nag-self-quarantine. Mga kaibigan. Ano yan? Abandon ship tawag dyan
inaabandon ninyo yung mga pwesto ninyo, mas lalo kayong kailangan. Yun nga sinasabi natin eh. Imbes na hindi makaisip ito, recently narinig ko sa eskwela raw, gagawa sila mga cluster kung paano isususpend yung mga, ala na eh. Dito, tinan mo, ang mangyayari ngayon, lahat magsasabay-sabay ng magsara. Hindi kasi ninyo sinunod yung, hindi kasi kayo nakinig dito. Oo, kayo may problema ngayon. Huli na eh. Oo. Kumbaga eh. Naging problema ng buong bansa. Di ba sinabi natin kung sinimulan natin, i-cluster natin ng mga eskwela. Eskwela muna ngayon ang suspended. Pagka na linis na lahat ng eskwela, at kumbaga na account mo na wala namang may virus. Okay naman. Sunod naman mga business sector naman. Cluster by cluster. Diba? Anong klaseng negosyo sasara natin ngayon muna? Hindi lahat maparanisa. Kasi walang may gustong mag-sakripisyo Wala. sa umpisa. Hindi ba? Para rin yan yung turismo natin eh. Sa Tagaytay lang eh. Yung mga suwapang dyan, di ba? Na sabi ko nga sa inyo, ubod ng mamahal ang paniningil nila. Sa mga, hindi ka na hindi na ma-afford ng karaniwang tao. Yung sinasabi nila domestic tourism, paano mo ma-afford yun? Para ma-afford ko yan, mag-iibang bansa na lang ako. Mas mura pa. Mas maliit pa magagastos ko. Kasi doon, ang sarap maglakad. Walang hassle. Di ba? Walang mambubuisit sa'yo. Wala kang inaalalang delikado. Panganib. Di ba? Pati sa mga motorista, wala kang problema eh. Dahil lahat doon sumusunod. Mga kaibigan. Sino may mga suwapang sa Tagaytay? Ano nangyari sa kanila? Di ba? Ito pa. Ayan, Sumunod pa ito. lalo na. Di lalo na kayo na leche. Pumutok yung taal. Buong Ito pa. tourism industry, bagsak. Baksak na yan. Tapos ngayon yung sasabihin, ipopromote nyo yung local tourism. Mga gago. Anong tourism yan? May mga lockdown na nga nagaganap. Hindi yun eh. Kusang wala na eh. Wala na yun. Kahit ibigyan mo ng libre, sino alis dito kung may lockdown? Oo. Kailan ako makakabalik? Oo. Di ba? At saka ang mabigat ngayon, Percy, itong mga bilihin. Yan talaga magkakaubusan yan. Manuwala ka. Sigurado yan. Baka bago maglinggo, may panic buying na. Yung bigas, Wag ho natin dilata. gawin yan. Oo. Juan, katulad nung sinasabi ko sa kanina, hindi ko na ituloy. Ihalimbawa natin, tayong lahat, nakasakay sa isang bangka. Dito, hindi. Suwapang, marami rito. Yan, yung mga nagsipagbakasyon ng mga opisyal, kunyari, self-quarantine. Ang katulad natin ng kalagayan natin ngayon, tayo'y nakasakay sa bangka. Halimbawa mo, 5 tayo. Meron tayong 5 tinapay. Bigay natin yung tinapay para sa 5. Tigi-tigisa tayo. Hindi yung kukunin mo yung 4, yung isa para dun sa 4 nakasama mo sa bangka. Walang hiya ka. Pare-pareho naman ang pupuntahan natin Darating din naman tayo doon sa Pampang Di ba? Katulad nito, pare-pareho rin tayong lalagpasan natin ito Di ba? Bakit ka magsusuwapang? Di ba? Ngayon, meron kang reserba. Pagkain mo. Sino rito makagagawa? Pagka nakakita ka ng kumakalaman sikmura, wala nang pambili, wala pa makain. Sana kung marunong ka magbigay. Hindi naman tayo hapon. Hindi, tsaka magandang ugali yan Yung tumulong ka ang magbabayad sa'yo, hindi yan. Kasi yan, wala ibabayad dyan ng utang na loob
Yung itaas ang magbabayad sa'yo. Saka mabigat ha, may utang sa iyo yun. Oo. Ang nagbibigay niya sa duka, nagpapautang Oo. sa Panginoon. Hindi mo, nagkautang sa iyo, Diyos. Oo. Gano'n katindi yun. Huwag mo lang ipagyayabang kamukha nung Ay, nandiyan. Baka magpakuha ka pa ng Ayun, litrato. oo. Aabutan mo lang ng konting tinapay eh. Hindi utay ah. Pambiling tinapay Ang eh. balis ang gagawin sa iyo. Ano utang? Oo, kasi merong nakasulat sa Siningil Biblia. mo na. Hindi. Yung ginawa ng kanang kamay, Oo, huwag mong paalam. wag makita nung kaliwa. Oo, Di ba? ganyan. Ito, kaliwat kanan. Kailangan kita eh. Ang sikwat sa pera, kaliwat kanan. Oo. Oh, di ba? Mga kaibigan, oh.